kami sa coconut farm. Dito na papasok na po kami sa daan, lubak-lubak na daan. Puro po makikita po natin dito. Yan. Wow! At yan po yung aming kargahan ng tuba. Nakikita po natin yung kanilang mga tubo ay talagang nasalanta ng sakit. Insekto po yan, yung dumali ng kanilang mga tubo. So makita po natin na hindi talaga naglakihan yung kanilang mga tubo dahil nag-stunted growth. Doon po makikita po natin sa kabilang area na parang nalalanta na po yung kanyang mga dahon. Hindi lang po brown, nag-violet po yung kulay. At ito po yung aking kasama, si Mars. Siya po ang aking driver. Hindi lang po mekaniko at latero. Siya po ay driver rin po. At yan na po yung nasalanta ng mga insekto. Hindi po maganda yung kahinatnan ng kanilang mga tubo. Napakasama po ng dulot ng insektong ito. Nakita po natin na parang Oh my God! natutuyo na po yung kanilang mga dahon at hindi na po nagsilakihan yung kanyang katawan. Ito po yung aming daanan papunta sa Niogan. Mayroon po tayong dadaan ditong tulay na bato. Kasyang-kasya lang po yung goma ng sasakyan. Kaluwag kanan po makikita po natin na kasya naman at mayroon pang allowance sa konti. Pero pag malasing ka, wag ka nang dadaan dito, baka pulutin ka sa talamnan o sa taniman ng palay. Mayroon pa kami ditong kukuning bunga ng saging mamaya. At ito na po, papasok na po kami sa Niogan. Mga niyog lang po, walang bunga. Ayaw, di ba? Walang bunga. So, dito po kami dadaan. Dahil dito yung aming daanan papunta sa farmhouse. Wow! Ito yung nilagyan namin ng fertilizer noong nakalaang buwan. Yan po yung aming dinaanan. At sana maging effective po sa aming tananim. At parang umepekto naman po dahil yung kanyang mga dahon ay napaka-green. At berde na po yung kanyang mga dahon dito. Pati yung mga kalamansi nagdahon ulit. Yung napaka nakaganda ng kanilang mga dahon, sumashiny po yung kanilang dahon. Kapag nasilakan ng araw, makikita po natin na talagang healthy yung kanilang dahon. Yan pong nakikita nyo na tumagilid na puno ng niyog. Yan po ang dinaanan ni Odette. At marami pong puno na napuwal dito dahil sa sobrang lakas ang pagtama ni Odette dito sa amin. Ito na po at nakarating na po kami sa aming area na kukunan ng mga tuba. Ito po yung pick up namin na tuba. Wow! Yan po, isang managiti pa lang po ito at meron pa doon sa kabila.
Pagkatapos namin ikarga dito, ay amin naman pupuntahan doon sa kabila at kukunin yung sa kanyang tuba. Ito po yung mga niyog na kanilang pinagkukunan ng tuba. Palipat-lipat lang po sila pa kung saan yung niyog na malakas yung bumigay ng tuba. Doon naman po sila. Ito na at meron na tayong pwedeng makuwang buko. Kita po namin, napakaganda, napakarami ng kanyang bunga. Ang problema dito, baka mahulog yung kanyang bunga. Yan po. Hindi naman siguro bago siya mahulog ay kukunin na. Yan po, matataas na po yung mga niyog at kakarecover pa lang mula nang sinalanta kami ng init ng El Nino. At ito po yung dinaanan namin paglagay ng fertilizer sa kanilang mga puno, dahil yung tamang paglagay nito, yung fertilizer ay paikot na ilagay dito sa puno ng niyog. Yung talagang tamang proseso. Dapat po anhin po dito sa puno, ilagyan po natin ng kalog, sa kalugan po. Lagyan po natin ng trench ditches, maliit na kalog po, at ilagay yung fertilizer sa hinukay at tatakpan ng lupa, tatabunan po para hindi po makasingaw at hindi ma-evaporate sa hangin. Ito mayroon po isang variety na takako, bat ganyan yung kanyang dahon, di bumubukadkad. Paki-support po ng Recycle Channel. Hindi pa nagsikat, naglaos na. Paki-like, comments, follow, and paki-subscribe po ng aming YouTube channel. Maraming salamat.